Nagmistulang garrison na ng militarang barangay Santa Catalina sa Zamboanga City matapos po ito mapasok ng mga sundalong sumusupis sa umatakang paksyon ng MNLF. 6 na labi ng mga pinaniniwalaang rebelde ang natagpuan sa nasabing lugar at sa karating barangay ng Santa Barbara. At mula sa Zamboanga City, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, magandang tanghali, Pia. No, sa mga sandaling ito ay wala tayong naririnig na anumang putok na nanggagaling mula nga sa paksyon ng MNLF o maging dito sa tropa ng mga sundalo at mga pulis dito sa bahagi ng Santa Catalina. Pero Pia, kaninang bandang alas 10 ng umaga ay doon lamang tayo nakarinig nung manakanakang putok dito nga sa area ng Santa Catalina. Pero sa mga sandaling ito, gaya nga nung nabanggit ko, tila humuhupa na ito. At napasok din natin na Pia kanina ang interior area nitong Santa Catalina at doon ngay nakita natin ang may 200 bahay na tinupok ng apoy sa kasagsagan ng bakbakan kahapon. Hindi agad nakarating ang mga bombero dahil nga pinapuputukan sila ng mga rebelde. Samantala, Pia, 2 bangkay din ng hinihinalang MNLF fighters ang na-recover ng tropa ng pamahalaan. Dito pa rin yan sa Barangay Santa Catalina. Ipinoseso na ito ngayon, sabi ni Senior Inspector Abdul Matayam, ang team leader ng SOCO ng Zamboanga City. At ibinalita rin niya, Pia, na kanina ay 4 na bangkay daw ng MNLF fighters ang na-recover nila sa katabing barangay naman ng Santa Barbara. May mga suot daw at dala raw na ang mga rebeldeng ito ng paraphernalia na mag-i-indicate na sila nga ay mga rebelde. Ang barangay hall ngayon ng Santa Catalina ay mukha ng garrison, Pia, dahil nga sa napakaraming mga sundalo sa loob at paligid nito. Maraming residente naman ng Santa Catalina ang dumadaing ng kawalan ng tubig at makakain. 2 araw na raw sila nga wala makain at ayon nga sa ginang na ating nakausap ay umaasa na lamang sila sa paghingi ng pagkain sa mga sundalo. At Pia, bukod nga sa mga sundalo ay may mga taga-PNP Region 9 Public Safety Battalion din sa nasabing lugar. Kanina ay dinalhan nga sila ng pagkain pang-almusal, kagaya na lamang ng tinapay at pansit. Isang Pia, ang magandang bagay na nakita ko ngayong araw na ito, yung isang grupo ng motorcycle riders. Sila pawang mga kabataan lamang at namigay sila ng tubig at pagkain kanina dito nga sa mga nakatalagang sundalo at pulis sa bahaging ito ng Santa Catalina. Ayon nga sa kanila, nakakatakot daw magtungo sa lugar na ito pero ginagawa daw nila ito para sa mga dedikadong sundalo. Dahil nga sinasabi nila, Pia, tagapagtanggol daw ng kanilang syudad itong mga sundalo at pulis. Kaya naman nararapat din na tulungan nila ang mga ito. Samantala, Pia, ayan, naririnig nyo na naman nagkakaroon na naman ng bakbakan sa mga sandaling ito. Naririnig natin ang mga putok at mag-take over lamang tayo sa mga sandaling ito ay parang tunog bagong taon na naman ito sa ating kinaroroonan dahil nga sa nagsimula na naman itong maigting na bakbakan sa pagitan ng magkabilang grupo, Pia. Ian, actually meron tayong live na kuha, pero kayo naman, Ian, nasa ligtas na lugar kayo ng inyong news team at iba pang mga media? Oo, Pia, talagang tayo ay pinag-aralan natin maigi itong mapa ng Santa Catalina, pinag-aralan natin maigi yung terrain dito, saka yung mga posisyon na maaari natin pagkuberan, mga bahay at iba pang mga pader dito, siyempre, nakasuot din tayo ng protective gears, kagaya na nga lamang itong ating vest at yung ating helmet para kung sakasakali nga, ay hindi naman tayo mapahamak, At siyempre, Pia, kapag tayo ay nakikita natin talagang matindi na talaga yung nangyayari, ay ready to evacuate tayo. In command naman tayo sa ating mga tropa, yun yung mga kasama natin sa media para nga mabilis tayo makipag-evacuate dito sa lugar na ito, Pia. Ian, may nakikita kami parang may yung mga sundalo may tinatawag silang iba, may pinapalapit pa ba silang mga puwersa? Tsaka pag nangyayari yung ganyan, Ian, nang biglang sumisiklab yung putukan, dahil malinaw na ba na yung militar ay talagang hindi sila pwedeng on the offensive, talagang sagot lamang nila ito. Ibig sabihin, una nagpapaputok yung mga rebelde. Tama ba to, Ian? Oo, Pia, alam mo, yung sa narinig natin ngayon, wala naman talagang, kasi ang mga sundalo, ready naman sila, may kompleto sila sa gamit, pero hindi naman natin sila nakikita na
nagsisimula ng barilan, ano? Kasi bago ako bago tayo sumahimpapawid, ano, or after lamang tayong sumahimpapawid, ano, nung report na ako, ay doon lamang talaga nagkaroon ng paisa-isang pamamaril, ano? Kaya nakikita natin nga, ano, na kaya tiyak, saglit lamang, ano, magte-take cover lang ulit kami. Sige, Ian, dahil sabihin mo lang. medyo nagkakaroon na talaga ng maigting, ano. So, yun nga, ano, Pia, talagang kami naman, nakahanda naman, ano, nakahanda kami mag-evacuate anytime, para hindi kami mapahamak, Pia. Oo. Actually, Ian, kasi parang nakikita namin, parang meron silang tinututukan na kanto dun sa kalsada. At yung pwesto mo ba, Ian, dun sa likod ng ating camera? Kasi yung kanina live na video na nakukuha natin. Pero mukhang kinailangan yung umatras. Tama ba, Ian? Oo, Pia, kasi medyo critical na yung area na yan. Ano? Yan din yung area na kahapon ay pinuntirya ng mga rebelde. So ayaw nilang mapin down sila rito, kaya naman talagang binubuhusan din nila ng pwersa yan. Pero Pia, syempre, operational matters na ito na hindi na natin na pwedeng i-discuss kung ano ba talaga yung taktika na gagawin nila. At okay. Ian, naintindihan namin yung sitwasyon dyan. No? Hindi na namin patatagalin yung conversation natin. Babalikan ka na lang namin. Oo. Stay safe sa iyo, tsaka sa inyong crew at sa mga kapwa natin taga-media. Maraming salamat sa iyo. Si Ian Cruz po nag-uulat live mula sa Zamboanga, kung saan nga po narinig po natin at nakita natin muling sumiklab po ang putukan ngayon lamang.